Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Mga investors na panatag sa mga pahayag ni Pinoy sa kanyang SONA. Pero mga kritiko hindi kumbinsido. Ibig sabihin ito, seryoso talaga yung mga ginagawa in terms of actual na mga activities at kanyang mga plano. Ilang mga ahensya ng gobyerno kinastigo sa SONA ng Pangulo. Customs Commissioner Rufy Biaso nagpahayag ng kahandaang bumaba sa pwesto. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Pong gabi, bago ako matulog, talaga akin po iniisip. Kulang na lang yata sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas. Trust rating ni Paulo Aquino mas tumaas pa sa latest survey ng Pulse Asia. Mga kumpanya ng langis nagpatupad ng panibagong oil price hike ilang oras matapos ay ikaapat na SONA ng Pangulo. Balitang negosyo natin, may 200 barangay sa Mindanao may kinabang sa agrarian reform benefits na binigay ng Japan. At ay bayong dagat Duchess of Cambridge, Kate Middleton nagsilang na ng baby boy. Ikatlo sa royal succession. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, araw po ngayon ng Martes, July 23, 2013. So, numero 1 ng RMN News Nationwide. Tayo po live na live sa DXMD 927 RMN General Santos, DXPR 603 RMN Pagadian, DXMY 730 RMN Cotabato, at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po na himpilan ng RMN number 1 sa buong bayan. Na panatag ang loob ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa naging State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Kaya matapos tiyakin ng Pangulo sa kanyang SONA na may sarili siyang plano para patuloy pang makamit ng bansa economic growth. Ayon kay Management Association of the Philippines, President Melito Salazar Jr., malinaw po ang mensahe ng Pangulo na makakamit nito ang tinatawag na good governance. Paniniwala rin ni Salazar na determinasyon ang magiging batayan administrasyong Aquino upang makuha ang tiwala ng publiko para na rin sa pagpapaunlad ng business environment. Makatutulong din naman sa gaya niya ang plano ng Pangulo sa pagsasaayos ng infrastruktura na susuporta sa economic growth ng bansa. Tiniyak naman ang PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry President Miguel Varela na susuportahan nila ang plano ng sektor na edukasyon at pangkalusugan. Sa pamamagitan nito ay matutulungan din ang bawat individual na makapag-ambag sa ekonomiya ng bansa. Hindi kumbinsido ay ng kritiko ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga binitawan nitong pahayag sa kanyang State of the Nation Address. Sa ambush interview ng RMN kay Senator Jinggoy Estrada, sinabi nito na may kulang sa mga iniulat sa bayan ng Pangulo. Isa na rito anya yung estado at magiging pamumuhay ng mga kababayan nating nasa ibang bansa na naiipit sa usapin sa Taiwan at maging usapin ng Saudization. Sabi ng mga OFWs na kailangan ng mapauwi, yung mapipilitan umuwi dito sa ating bansa. Gawa ng tension sa Taiwan, yung nangyaring insidente, yung unfortunate incident that happened between the relationship between Taiwan and the Philippines, saka yung Saudization, yung sa Saudi Arabia. E pagka nangyari talaga ng tuluyan yan, walang trabaho matatanggap yung ating mga OFWs pagka bumalik sila sa Pilipinas. Ito rin po ang naging paniniwala naman ni political analyst Professor Ramon Casiple. Ayon kay Casiple, kahit marami ng dinitalya ang Pangulo kumpara sa naging SONA ito noong 2012, kinakailangan pa rin nilang umanong mag-analisa upang may salarawan ang mensahe ni Pinoy. Ibig sabihin ito, seryoso talaga yung mga ginagawa in terms of actual na mga
activities at kanyang mga plano. Kaya lang ang nahalata ko, parang question ito ng maraming trees, pero yung forest nasaan? I mean, yung overall picture, hindi mo makita kagad-agad unless kumuha ka pa ng analysis kung saan patutungo yung kanyang mga sinabi. Oo. Alamat marami pa rin iskalawag sa hanay po ng kapulsan o tiwali. Naniniwala naman si Ifugao Congressman Teddy Bagilat na marami sa mga pulis ang nais na magbago. Naniniwala tayo na marami nang gustong matinong, marami ng mga pulis na gustong magpakatino, at marami rin yung mga iskalawag, but ang sa akin lang, kasi SONA to rhetorical speech to maganda yung touch niya na pinag-usapan niya yung buhay yung ehemplo ng tatlong mga pulis na yun So, in terms of using it as a strategy sana sa kanyang pinadaan as far as the team is concerned, maganda yung nangyari. Tatlong pulis po ang pinuri kahapon ng Pangulo sa kanyang SONA sa katapatan na ito sa kanilang sinumpaang serbisyo sa bayan. Inastigo rin ng Pangulong Noy sa kanyang SONA ang ilang ahensya ng pamahalaan hindi umano nagtitino. Partikular na pinangalanan ng Pangulo at kinadismaya ang palpak na gawain ng Bureau of Immigration, Bureau of Customs at National Irrigation Administration. Sa Bureau of Immigration, pinuna ni Pinoy hindi maayos sa pagbabantay sa mga paliparan at daungan sa bansa kung saan nasasalisihan sila ng mga masasamang loob. Magpangalan na po tayo. Sa Bureau of Immigration, paulit-ulit natin pinagsabihan ayusin ang pagbabantay sa ating mga daungan at paliparan. Pero paanong nakalabas sa bansa ang mga kapatid na Joel at Mario Reyes, ang mga pangunahing suspect sa pagpasta kay General Ortega? Bakit nangyari pa rin nakitang-kita sa mismong CCTV ang pagtakas ng Koreano? Pusa sa Korea at naghihingi ng tulong ang kanyang gobyerno upang huliin siya. Anong mukha naman po ang iharap natin ngayong mismo makawani ng ating gobyerno ang naghatid sa kanya at hinayaan siyang makatakas? Napikon din ng Pangulo sa mga namumuno sa National Irrigation Administration dahil po sa nilang kulturang pwede na kung sa 60% lamang ng alang target ang nagawa ng 2012. Masabi lang na may nagawa. Kahit puro patsi-patsing trabaho, masaya na sila. Noon nga po ang kanilang anibersaryo, itinanong ko kung bakit nasa 60% na naman lang ng kanilang target ang naabot noong 2012. Kinabukasan, nagkita kami ng kanilang magaling na administrador sa NEDA board meeting. Ang sabi niya sa akin, Sir, ang dahilan po kaya 60% lang, 40% daw po ng target nila ay para sa Mindanao. Bagyong Pablo ang dumating at tinamaan, kaya na-delay sila ng 40%. Kailan po ba tumama ang Pablo? Noong unang linggo ng Disyembre. Ibig sabihin, binalak niyang tapusin ang 40% ng kanyang trabaho para sa taon sa loob lamang ng 3 linggo. Hindi rin nakalusot sa kapalpakan ang Bureau of Customs na nagpapalusot naman ng mga kontrabando, droga at pagpapakawala ng buwis sa bayan. Kaya naman binalaan ng Pangulo ang tatlong ahensya ng gobyerno na kung hindi nila magagawa ng tama ang kanilang trabaho, mas mabuting umalis na lamang sila sa pwesto. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Pong gabi, bago ako matulog, talaga akin po iniisip. Kulang na lang yata sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang lobang armas. Wala akong pakialam masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang masakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto. Pinalaan din ng Pangulo ang mga kawani ng gobyerno na walang balak tumalikod sa kulturang wangwang kung saan hahanapin at pananagutin niya ang mga ito. Matapos naman ang SONA ng Pangulong Noy, agad nagpahayag ng kanyang resignation si Bureau of Customs Commissioner Rofi Biason. May kasud po ng diretsahang banat ni Pinoy sa Commissioner ng Customs na manimistulang natutulog dahil sa patuloy pa rin na smuggling. Binanggit pa ng Pangulo sa kanyang SONA na hindi niya alam kung saan kumukuha ng kapal na mukha mga kawani ng Customs na tila walang pakialam sa pagpasok sa bansa ng mga kontrabandong kalakal at illegal na droga. Sa kabila nito, hindi naman tinanggap ni Pangulo Aquino ang resignasyon ni BOC Commissioner Biason. Nilinaw po ng Pangulo na natili itong may tiwala kay Biason at batid dito ang hirap ng trabaho sa ahensya. Una nang nilinaw ng palasyo ng Malacanang na hindi pinagbibitiw ni Pinoy si Biason. RMN Nationwide Report. Bacolod Police na pinarangalan sa SONA Super Proud. Sama natin sa balita Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. Sa
Mga gawain na naging ehemplo sa mga pulis sa buong Pilipinas kung kaya't isang kasapi ng Bacolod City Police Office o BCPO ang pinarangalan ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III sa kaniyang State of the Nation address kahapon. Walang mapaglagyan ng kaniyang kasiyahan si PO3 Felipe Mongcatar assigned sa warrant sa Pinas Section ng Police Station 4 dito sa Bacolod City matapos itong binigyang parangal ni Pinoy na inanunsyo mismo sa kanyang ika-4 na zona. Kinilala ng Pangulo ang kasipagan ni Mongcatar lalo na ang pagdakip sa mga most wanted person sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa Pangulo, nararapat na tawaging model police officer si Mongcatar dahil sa kabila ng kakulangan ng armas ng Philippine National Police, nagawa pa rin na naturang pulis ang kanyang tapat na serbisyo sa mamamayan ng Bacolod City. Dahil dito, proud na binati ni BCPO City Director, Senior Superintendent Edgardo Ordaniel ang karangalan na natanggap ni Mongcatar mula mismo sa Pangulo ng bansa. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Mo nationwide. Sa iba pang balita, mas tumas po ang nakuhang trust rating ngayon ni Paulong Noynoy Aquino. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 77% ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kay Pangulong Aquino. Mas tumaas ito na 5% kumpara sa 72% trust rating ng punong ehekutibo noong Marso. Nasa 73% naman mga kasama ang aprobado po ang performance ng Pangulo. 5% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo habang 17% ang hindi makapagdesisyon. Pinakamataas ang trust rating ng Pangulo sa Visayas at Mindanao kumpara sa Metro Manila at saka sa Luzon. Isinagawang pag-aaral mula June 20 hanggang July 4 kung saan 1,200 respondents ang kinausap. Epektibo alas 6 kanina nagpatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya po ng langis sa mga produkto nila. Nagtaas ng 50 sentimos sa kada litro ng gasolina at kerosene habang 35 centavos naman dinagdag sa presyo ng diesel ng mga kumpanyang Caltex, Shell, Petron at saka Sea Oil. Paggalaw ng presyo sa pandaigdigang pamilihan ang muling ikinatwira ng mga kumpanya ng langis sa panibagong oil price hike. Ang Department of Foreign Affairs pinayapa ang Chinese Embassy kaugnay po sa nakambang protesta ng Filipino groups. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Walang dapat ikabahala sa kanilang seguridad ang Chinese Embassy sa Makati City. Kaugnay ito ng gagawing kilos protesta bukas ng Filipino group sa embahada. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bahagi lamang ng demokrasya ang gagawing Global Day of Protest ng mga Pilipino. Ito ay sa harap ng pagpasok ng China sa soberenya ng Pilipinas. Una nang inanunsyo ng Chinese Embassy na pansamantala nilang isasara bukas ang kanilang visa office dahil sa seguridad na pangkadahilanan. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mahigit sa 70,000 agrarian reform beneficiaries mula sa mahigit sa 200 barangay sa Mindanao ang may kinabang sa pondong binigay ng gobyerno ng Japan. Sa panguna ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, 4.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno ng Japan para ibahagi po ng Pilipinas sa mga mamamayan sa pamagitan ng Comprehensive Package of Support Services Project. Layon nito na mapaganda ang pamumuhay na nasa 400,000 residente sa 12 settlement area sa Central, Northern at Southern Mindanao. Kaugnay niyan, bibisita sa bansa si Abe sa July 26 hanggang 27 para pag-usapan ang pagpapaigting pa sa relasyon ng Pilipinas at Japan. RMN News Abroad. Sa London, ipinanak na sa wakas ang pinakaabangang royal baby na naging bahagi po ng pagmamahalan na Prince William at Duchess Kate. May bigat na 3.8 kilos ang baby boy na nilabas alas 4:24 ng hapon, oras yan sa London. Sa ngayon, nanatili sa St. Mary's Hospital sa London sina Kate at ang baby boy na nabatid na nasa magandang kalagayan. Matapos inianunsyo magandang balita ay nagsaya rin ng mga taong nag-aabang sa labas po ng Buckingham Palace. RMN News Panahon. Panahon natin sa tinatawag po na Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa ay magiging maulap at may pagulan. Mahina lang naman sa Metro Manila, rehiyon ng Ilocos, ngayon din sa Cordillera Administrative Region, gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Kabikulan, Kabisaya at Caraga.
Ang nalalabing bahagi po ng Pilipinas magiging bahagyang may maulap na pulupulong pag-ulan din. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Araw ay sumikat alas 5:37 kanina, lulubog pagdating na alas 6:28 ng gabi. Live tayo mga kasama mula pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide ngayong umaga ng Martes, July 23, 2013. Panoorin po ang aming naging pagbabalita ngayong alas 7 na umaga sa YouTube pa rin. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na tayo na maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 7:17. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang